Hindi ko alam kung paano ko sisimulan tong sasabihin ko. Hindi ko alam paano magsasalita. Pero kasi minsan kailangan mo na rin magsalita. Ang hirap kasi nang wala nakakausap, alam mo yun. Ang hirap nang wala kang nasasabihan ng problema, wala kang nahihingahan. Minsan parang sasabog ka na lang hanggang sa magkakaroon ka na ng depression. Alam ko marami magagalit, marami magre-react dito sa ilalabas ko na to. Kaya lang kasi wala akong makausap eh. Hindi ko alam kung minsan tingin ko sa sarili ko hindi ako nag-e-exist eh. Minsan may mga tao talaga na ipaparamdam sa'yo wala kang kwentang tao. Pero minsan, sige lang, okay lang yan. Problema lang yan, sige lang. Hindi ako nakikisaw-saw sa kahit kaninong issue. Ang sa akin lang, ang hirap pala nung gantong sitwasyon na pag ikaw na yung gipit, ikaw na yung hirap na, ikaw na yung nangangailangan, wala kang maasahan, wala kang malapitan. Okay lang naman sa akin, hindi ako nanunumbat, hindi ako masumbat na tao, alam niya yan, alam ng mga taong kilala ko, hindi ako masumbat na tao. Pero minsan kasi maiisip mo, bakit parang nung ako na yung hirap, ako na yung nagmamakaawa na tulungan niyo ako, wala eh. Na parang parang hindi ko alam kung anong tingin niyo sa akin, kung tingin niyo ba sa akin, hindi totoo na nagigipit ako. Kasi nasanay kayo na all out ako eh, nasanay kayo na generous ako, sige lang, go, sige lang. Eh, nagsabi nga sa akin eh, kasi sinanay mo ng ganyan, pinamihasa mo ng ganyan. Di ba pwedeng, sana maisip nyo rin na nangangailangan talaga ako. Pero ang problema kasi, ang iniisip ko, parang pag ako na yung hihingi ng tulong, parang wala lang. Parang walang dating sa inyo. Alam nyo, minsan naiinggit ako pag kayo magkakasama. Nangailangan sa inyo, talagang alerto kayo, talagang nagmamamadali kayo, as in talagang, uy! Pero pag sa akin, ako na yun ang hingi, minsan ako na yung kailangan ko ng kakampi, minsan kailangan ko na ng tulong, wala. Hindi ko rin alam kung baka mamaya may mali din sa ugali ko, may mali sa pagkatao ko, hindi ko rin kasi alam eh, wala naman akong maiisip na ginawa kong mali sa inyo, ginawa kong sablay sa inyo. Pero sabi nga nila, wala eh. Baka talagang wala lang silang maitutulong sa'yo, di ba? Sige, naintindihan ko naman yun. Baka wala nga talaga kayo maitutulong sa akin. Pero kasi, hindi ko maramdaman yun na nakikita ko sa inyo na pagka kayo yung may kailangan, pag kayo yung nagkakaproblema. Tulong-tulong kayo para matulungan si ganito. Pero pag ako yung ganito, ako yung nangangailangan, wala. Parang minsan iniisip, parang di ko iniisip, nararamdaman ko lang na pag meron ako, nandiyan kayo. Pero pag wala na ako, tayo na ako, hindi nyo na ako kilala. Pag kilala ka lang nila, kinaamusta ka lang nila, hindi ko alam eh. Alam ko marami magagalit dito na kamag-anak ko. Pero wala na akong pakialam kasi kailan pa ako magsasalita, kailan ko pa ilalabas yung nararamdaman ko. Yung sa loobin ko na matagal-tagal na, pag na ako, wala na makakarinig sa akin. Guro kasi malayo talaga yung loob nyo sa akin. Kaya minsan, bumibili na nga lang ako ng kausap eh. Gusto ko, maglalabas akong pera para makasama ko kayo. Well, choice ko naman yun eh. Pero kasi nangyayari, parang nararamdaman ko, parang kilala nyo ako, nag-e-exist ako sa mundo nyo pagka nagpaparamdam lang ako. Pero minsan, isipin nyo rin naman, kamustahin nyo rin naman ako kung okay ako. Ramdam ko, tingin nyo sa akin, lagi akong okay. Kaya pag nagsalita ako sa inyo, pag humingi ako ng tulong sa inyo, baliwala lang. Di ko maintindihan na kung ako lang to ha. Sabihin nyo nang maarte ako, sabihin nyo nang wala kasi ako nakakausap. Nangangirap eh. Wala kasi ako nakakausap. Mention ko na, si Ona, si Ate Shara yan. Pag meron yan, hindi ako nagdadalawang salita dyan.
Kaya lang minsan kasi nakakahiya na rin, di ba? Minsan sinasabi pa nga sa akin, pagka natutulungan nila ako, nabibigyan nila ako ng tulong, sabihin, ano ka ba, Insan? Ang laki na nga na naitulong mo sa amin dati, nung nangangailangan kami, sa akin lang, wala yun. Minsan, huwag mo i-mention yun, kasi tulong yun. Ngayon lang ako magsasalita, kaya wala na ako pakialam kahit magalit kayo sa akin, mag-react kayo. Kasi kahit sa sarili ko, hindi ko na rin alam kung paano ako magsasalita, paano ko ilalabas yung saloobin ko. Minsan sinasarili ko na lang, okay lang yun. Parang nasanay kayo na hindi nangangailangan niya, wala yun, hayaan mo siya, kaya niya yan. Minsan iniisip ko kung tama ba na nag-e-exist pa ako sa buhay niyo, o nag-e-exist pa ako dito sa mundo. Hindi ako nagsiself-pity, iniisip niyo nagsiself-pity ako. Hindi, punong-puno lang ako. Puno ako ng sama ng loob na hindi ko na ilalabas. Kasi minsan, lagi ko sinasabi sa sarili ko, yaman na yan, sige lang. Kasi nga, di ba, isip ko baka mamaya, sabihin nila maarte ka. Di lang naman ako may problema eh. Oo nga. Kaya lang ang nangyayari pag ako na yung may problema, wala na, dead man na kayo. Yun kasi nararamdaman ko kasi yun yung pinaparamdam nyo. Minsan isipin nyo naman din ako, kamustahin nyo ako. Sabi na naman dyan, nagsiself-pity ka na naman. Wala ka kasi nakakausap. Oo, wala akong makausap sa inyo. At may magsasabi dyan, ang arte-arte mo, maayak ka na naman, ba't naglabas ka ng ganyan sa social media? Kakausapin ko, minsan sasabihin nyo pa akong arte-arte mo. Nyo sa state of mind ko ngayon, wala na akong pakialam, sobra-sobra na yung sama ng loob ko na humingi ng tulong sa inyo. Wala naman, baka wala rin talaga kayo, kasi struggle din talaga kayo, naiintindihan ko yun. Sa akin lang yun na nga, alam mo yung minsan maisip nyo naman na, uy, si ate, walang panload ng kuryente kasi minsan dinidiretso ko na kayo sa inyo eh. Struggle din ako eh. Minsan wala talaga akong panload ng kuryente. Minsan sabi ko, uy, may laman ba yung Gcash mo? Pero naman ako 100 mo, maglo-load lang ang kuryente. Minsan sinasabi ko nga, pangkain lang. Kasi literal, gap. Hindi ko alam eh. Yan, may magsasalita dyan. Sabihin niya, ano, labas ka ng labas ng pera. Ikaw na yung wala. Oh. Alam niyo, hindi ako nag-expect ng kapalit sa lahat ng naibibigay ko, lahat na naitutulong ko. Hindi. Kaya lang yung sama ng loob ko, simula nung maliit ako, ramdam ko pa rin hanggang ngayon. Ramdam ko na ang layo-layo nyo sa akin, inaabot ko kayo. Ito, alam to ng isang pinsa ko, hindi ko na sasabihin kung sino. Pilit kong nilalapit yung sarili ko sa inyo. Sabi nga ng nanay ko si April na maliit yan, bumibili ng kalaro yan. Ramdam na ramdam kong may wall between sa akin tsaka sa inyo. Pinipilit ko kayong abutin. Kaya lang, hindi ko maintindihan kung bakit ang layo-layo nyo. Maraming magre-react dyan, maraming magsasalita dyan, maraming magagalit dyan. Pero tagal ko na tong kinikimkim. Sobrang tagal na. Kailan ko po ito sasabihin pag wala na ako? Hindi ko na masasabi yung saloobin ko. Hindi ko na masasabi yung gusto kong sabihin sa inyo. Gusto ko iparating sa inyo. Na ultimo, minsan kahit yung magulang mo sasabihin sa'yo ang arte mo. Uy, nahihirapan din ako, tao ako, may nararamdaman ako. Huwag nyo naman ako sabihan, maarte ako. Kaya minsan naiisip ko, huwag na lang magsalita. Kasi ang maririnig ko lang sa inyo, ang arte-arte mo, hindi lang ikaw may problema. Oo, di nyo nga alam kung ano mga pinagdadaan ng kasi hindi nga ako nagsasalita. Kasi minsan pag nagsalita ako sa inyo, sasabihin nyo sa akin, hindi lang ikaw may problema. Oo, totoo yun. Pero minsan sana pakinggan nyo rin naman ako. Minsan tanungin nyo rin naman na, okay ka lang ba? Uy, kamusta ka na? Sana maisip nyo, nag-i-exist din ako kahit wala na akong pera. Sana mag-exist din ako sa inyo kahit wala na ako na itutulong, wala na ako na ipoprovide, ganun. Hirap Ang hirap nung ganitong pakiramdam na parang nag-e-exist ka lang sa tao, nag-e-exist ka lang sa kanila pag meron ka. Pero pag wala ka na, di ka na nila kilala. Ako masaya, nakikita nyo ako, nagva-vlog ako, pero minsan naisip ko wala namang sumusuporta sa akin yung ine-expect ko. Ine-expect talaga kasi kamag-anak ko kayo Ako pa yung magmamakaawa, ako pa yung magpapawala. Uy, subscribe ka naman sa akin. Tayo naman na nag-push din sa akin Oo, may mga sumusuporta sa akin. Alam ko yun. Yan, sila Aline, sila Arian, sila Hazel. Sobrang suporta sa akin yan simula sa umpisa. Mula sa umpisa, si RE, yan. Kaya naisip ko, wala naman akong trabaho kasi hindi na kaya ng likod ko. Sinasabi pa sa akin sabi pa sa akin, alam mo, dinadaing mo lang yan kasi nalaman mo, na-diagnose ka. Hindi!
Hindi ako paladaing. Akala ko nga may UTI lang ako, kaya sa higaan lang, kaya sa kama lang. Kasi nagkaroon ako ng sakit, respiratory infection, so ang dami ko laboratory. Ang huling laboratory ko para maklear ako, makapasok ako ulit sa trabaho, makakuha ako ng fit to work. Sabi ko, ang ganda na ng baga mo, okay ka na, bibigyan na kita ng fit to work, kaso meron kang scoliosis. Yung reaction ko, sabi ko, ha? Nagulat ako kasi, di ko naman alam eh. Sabi ko, Dok, kaya po pala ganito, masakit yung ganito ko araw-araw. Sabi ko, Dok, kaya pala masakit to? Sabi niya, oo, bawal ka na magbuhat ha, bawal ka na magbuhat na mabibigat, bawal ka na mabalya, bawal ka ng matagtag. Pero hindi, sige, pasok pa rin, trabaho pa rin. Yun nga lang, nahihirapan na akong tumayo na matagal, kaya nahihirapan na akong mag-commute. Nahihirapan na akong tumayo na matagal, magantay ng jeep, makipagbalyahan. Pag to, napuruan, wala na, malulumpo na ako eh. Kaya lahat ng pwede kong gawin, ginagawa ko, nagla-live selling ako para lang makatulong ako, makaipon ako kahit papano, makakuha ko ng hanap buhay. Yan yung nanonood na yan. Meron nanonood dyan, isa dyan, magre-react dyan. Ayan, nagdadagdal ka na naman sa social media. Oy! Ha? Wala kang ambag sa buhay ko. Wala kang pakialam sa buhay ko. Buhay ko to. Hindi ko pinakikialaman ang sistema mo sa buhay. Kaya mo pakikialaman ang sistema ko sa buhay. Wala kang alam. Ngayon lang ako nagsalita. Galit kayo. Alam ko may magagalit sa akin. May magre-react dyan. Kilala ko lahat ng magre-react dyan. Mag-react na kayo. Kasi baka pag wala na ako sa mundo, di ko na marinig yan eh. At least ngayon maririnig ko yung mga reaction nyo. Dito na ako sa state of mind ko na wala na akong pakialam sa sasabihin nyo. Basta sasabihin ko yung matagal ko nang kinikimkim. Kasi di ko rin alam kung bakit ko nararanasan to. Di ko alam kung paano ko to i-explain sa inyo. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo yung nararamdaman ko. Ang hirap mag-open sa inyo. Di ko alam kung bakit ganun yung tingin nyo sa akin. Hindi sa ito yung nararamdaman ko, yung kasi pinaparamdam nyo. Kahit anong reach out ko sa inyo, kahit anong gawin ko, malayo pa rin talaga kayo sa akin. Sana maramdaman ko rin minsan yung nag-e-exist talaga ako sa inyo. Meron man ako o wala. Wala na akong pake kung sino magre-react dyan, sino magsasalita dyan. Anong nag-swimming tayo, nag-organize ako ng swimming, birthday celebration ko. Sinadya ko na talaga na lahat kayo makasama sana as much as possible. Kaya lang kasi wala tayong sasakyan na malaki. Sabi ko nga sa sarili ko eh, kahit may wall sa atin, lagi kong pangarap sana pag yumaman ako, makabili ako ng van o kaya ng bus para kapag marami na akong pera, pwede kong makasama kayong lahat kasi gusto ko ma-experience nyo yung masaya lang tayo, buong pamilya, kahit na may mga hidwa-hidwa. Hindi naman maaalis yan eh. Kaya sabi ko nung nandun kami sa kwarto, sabi ko sana, hindi ko alam ba't bigla ako naisip yung ba't ko biglang nasabi yun. Sabi ko sana, kahit wala na ako, makapag-enjoy pa rin kayo ng ganito, di ba? Kasi gusto ko lang talaga masayang pamilya eh. Yung walang epal, walang mga issue. Iwanan muna yung mga issue na away-away, ganyan. Kasi isa lang tayo, pamilya lang tayo, kahit nararamdaman ko kung ganong kalayo yung loob nyo sa akin. Sarili ko na yung kalabang ko eh. Hindi ko alam ba't ako nagkaroon ng depression, hindi ko rin alam eh. Bigla na lang bumigay yung sistema ko, bigla akong nag-shutdown. Ganun. Siguro kasi nagpatong-patong na lahat ng sama ng loob ko. Lahat na ng pinagdadaanan ko. As in lahat. Ko alam eh. May mga bagay akong dinadala. Pero hindi ko sinasabi sa inyo. Kasi iniisip ko marami din kayong problema. May kanya-kanya tayong problema. Kaya lang sa sobrang dami ng gasgas ng tadhana sa akin. Hindi ko alam kung deserve ko pa ba yun. Yung ganong kasakit. Di naman ako masamang tao. Wala ako inargabyadong tao. Hindi ko sinasabing santa ako. Minsan may saltik din ako eh. Pero minsan naisip ko, bakit maldita ang tawag sa akin ng mga kamag-anak ko? Parang wala akong matandaan. Minsan natanong ko na to sa isang tiyahin ko. Kasi minsan nababastos na rin yung mga magulang ko. Minsan naisip ko, natanong ko na to, sabi ko, mayak nga ako nun, sabi ko, paano ako naging maldita? Paano ako yung naging maldita sa angkan na to? Bigyan niyo ako ng isang dahilan, isang pangyayari na nambastos ako ng tiyahin, ng lola, ng tsuhin, na nambastos ako, na nang walang ya ako, nang away ako ng pinsan, nang argabyado ako ng pinsan, kasi wala akong matandaan eh.
Pero ako pa rin yung tinatawag nyong maldita na hindi ko alam kung nakatatak na sa utak nyo na hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi nung maliit ako, sabi nyo kwento nyo lang, ako yung parang sutil. Pero wala akong matandaan talaga nang walang ya ako ng pinsan, nang away ako ng pinsan, ng kamag-anak, nang bastos ako ng mga tsuwe, mga lolo't lola. Wala. Pero wala na sa akin yun. Yung ngayon na hanggang ngayon na pinaparamdam nyo sa akin na nag-e-exist lang ako pagka nagpaparamdam ako. Nag-e-exist lang ako pag may napoprovide ako. Sorry magalit na magalit. Mag-react na mag-react. Re-real talking ko na lang kayo ngayon. Sana minsan, maramdaman ko naman na kakamustahin nyo ako out of nowhere lang. Kasi minsan, hindi ko alam eh. Minsan pag ako na yung humingi ng tulong, bihirang-bihira nga eh. Hindi nga ako makapagsalita sa inyo kasi minsan isip ko baka may problema din kayo, mahirap maglumapit sa mga to. Kaya lang minsan pagka lumalapit ako, napapahiya lang ako. Alam mo yun, pag kayo lang, kayo nangangailangan, kayo wala ako, daw nag-exist. Nagkakandara pa kayong magtulungan para lang matulungan ng isa. Pero pag ako, na nararamdaman nyo na gipit ako, hirap na ako, wala akong malapitan, lalapit ako sa inyo, wala akong maramdaman na kahit na anong hindi ko masabi, hindi ko maintindihan kasi pag ako na, wala akong makita. Yan, si Ona, si Ate Shara, ramdam na ramdam ko yan. Kaya lang minsan malayo pa rin kayo. Di ko alam, may wall pa rin sa between sa akin tsaka sa inyong lahat. Pasensya na kayo kasi yun na nararamdaman ko simula ng bata ako. Naiisip ko, siguro pag nawala ako, hindi ko alam kung ano yung masasabi nyo na memorable na experience sa akin, kasama nyo ako. Alam kung bakit ang hirap-hirap nyong abutin. Sabi sa akin dati, hayaan mo na yan. Hindi, hinayaan ko. Sabi ko nga, hindi po pwede hayaan ko na lang. Sila lang kasi yung pamilya ko. Sila lang yung meron ako eh. Kaya lang minsan pag ako na yung umiiyak, pasensya na. Sabihin nyo sa akin ng arte-arte ko. Uy, tao rin ako. Nasasaktan din ako, uy. Hindi nyo ako nakikitang ganito. Ngayon nyo lang ako nakitang ganito. Merong isang tao dyan. Meron ako isang pisa nakita ako. Nakita nyo lahat yan. Si Burnok. Galit kayo kay Burnok. Wala akong pinakitang hindi maganda dun sa tao, kaya all out support sa akin ng tao eh. Hindi ko sinasabi na may pinakita kayong hindi maganda dun sa tao, pero kasi hindi ko alam kung bakit ganun yung tao sa akin, na ibang tao yun, hindi ko kadugo yun, pero parang siya pa yung pinsang ko. Meron dyan, isa, magre-react yan, alam ko, sasabihan ako niya. Sasabihin ko na ngayon ang gusto kong sabihin. Lahat ng saloobin ko, sasabihin ko na ngayon. Kasi hindi ko alam kung kailan ko pa ito masasabi. Baka mamaya hindi na. Kasi yung utak ko, yung state of mind ko, yung mental health ko. Hindi ko sinisisi sa inyo to Ako lang to. Yung mental health ko, hindi ko na alam kung hanggang saan ang tatag nito. Every now and then, nagsasalita sa utak ko. Wala. Di ka naman nag-exist. Wala ka naman importansya. Wala ang halaga sa mundo na iniikutan mo. Walang halaga, wala ang bilang. Nag-exist ka lang pag may napoprovide ka. Minsan gusto ko maglabas ng sama ng loob sa magulang ko. Oo, nakakapaglabas ako ng sama ng loob. Pasalamat nga ako sa suporta nila. Sobrang laki ng suporta nila. Pero minsan parang nasasabihan pa ako ng ano ba yan? Parang napaparamdam sa akin na hindi ka dapat nagkakaganyan. Maswerte ka.
Maswerte talaga ako. Kasi ako nakapag-aral ako sa exclusive school, naging cheerleader ako, naging model ako, naging host ako. Maganda yung kabataan ko eh. Pero minsan sana maisip nyo rin na tao lang din ako na kapag meron kayong hindi magandang pinapakisama sa akin, nasasaktan ako. Nasasaktan talaga ako. Kasi ako wala naman akong pinakisamang hindi maganda eh. Tao lang ako, meron din akong pinagdadaanan. Hindi nyo lang alam. Maraming hindi nakakaalam kasi yung hirap magsalita. Ang hirap nang wala nakakausap. Minsan iniisip ko baka mamaya pag nagkwento ko sa inyo, mag-iba yung tingin nyo sa akin. Makasabihin nyo, ang arte-arte ko. Diba? Dito na lang. Dito ko na lang ilalabas lahat. Kasi sabog na yung utak ko eh. Alam mo yun, kahit na may nagsasalita sa utak ko na wala ka namang silbi, wala kang bilang, tinatry ko pa rin na mag-keep going. Ito yan, Tuloy lang sa buhay. Tuloy mo lang sa buhay yan. Labanan mo lang yan, kapit ka lang kay Lord. Kaya lang umabot na sa punto na magsasalita na ako kasi hindi ko alam kung kailan ko masasabi to o baka hindi ko na rin talaga masabi. Kahit naman papano, mapanood nyo, malaman nyo yung totoong nararamdaman ko. Sabihin nyo nang di dapat ako nagsasalita nito sa social media. Kaya lang kasi hindi ko kayo makausap hindi ko alam kung paano nyo maiintindihan. Hindi ko masabi dito lahat ng pinagdadaanan ko. Hindi ko masabi lahat ng nararamdaman ko, lahat ng problema ko. Hindi ko masabi dito. Sa sobrang dami na ng sugat na nasa puso ko, ng pagkatao ko. Hindi naman ako gumawa ng masama sa inyo para ganito yung maramdaman ko, maganto yung maranasan ko eh. Wala akong pinakisama sa inyong mali o wala akong pinakita sa inyo kahit di na pinakisama, sabi nga ng iba. Wala akong pinakita sa inyong masama. Nagtry ako na ipakita sa inyo kung sino ko, pero kahit ganun, may nasasabi pa rin kayo. Ipakita ko yung sarili ko, yung totoong ako, may nasasabi pa rin kayo. Hindi ko na iisa-isahin lahat ng mga natanggap kong salita sa inyo. Alam nyo na sa sarili nyo yun, lahat ng pangungutya nyo sa akin, lahat ng mga panguhusga nyo sa akin. Pinagpasa Diyos ko na lang. Kasi katwiran ko, wala eh, hindi naman sa inyo ako lumaki para mahusgahan nyo ko. Yun nga lang kasi minsan saksak sa dibdib ko, lahat nakabaon, lahat ng mga panguhusga nyo sa pagkatao ko. Yung makakapanood nito, lalo yung mga dati kong classmates, wala. Ngayon na lang ako magsasalita. Hindi nyo alam na ito yung nararamdaman. Kahit sa mga kaibigan ko, malaki ang tampo ko sa inyo, sa mga kaibigan ko, di ko nasasabihin ko sino. Kasi parang pagka ako na yung maglalabas ng sama ng loob, ako na yung iiyak. Parang, uy, ano ba? Arte mo naman. Okay, smile na lang ako ulit. Smile ka na lang ulit. Wala na akong pakialam kung sino makakapanood nito. Kasi feeling ko ito na yung time para magsalita ako ng saloobin ko. Magsabi ako ng nararamdaman ko. Kasi may isa dyan, meron akong isang kilala dyan. Alam nila dalawa. Hindi ko na mabanggitin na may pinagdadaanan ako. Na meron akong kinikimkim. Araw-araw lumalaban ako sa depression ko. Kaya lang minsan may mga talagang naiisip mo na hindi lang to depression. Matagal mo na tong kinikimkim. Matagal na panahon na. Mga magre-react dyan na mag-anak ko. Hindi ako nakikisaw-saw sa kahit na kaninong issue Di rin ako naghahanap ng atensyon. May gusto akong imensahe sa nanay ko. Kaya lang, huwag na lang kasi ayoko. Sasabihin ko lang sa'yo, mama, mahal na mahal kita. Pasensya ka na. Kasi hindi ko masabi. Hindi ko rin alam. Pasensya ka na ma, kung ganito lang ako. Yung expectations mo, hindi ko na-meet. Pasensya ka na. Alam ko, nung nag-aaral ako, marami akong kasalanan. Pasensya ka na, ma. Pasensya ka na. Wala na rin akong pakialam kung sasabihin sa akin ng nanay at tatay ko na ang arte ko. Di ko rin alam kung anong magiging reaksyon nila sa nilabas ko na to. Pero kasi nung nasa Laia tayo, pinaliwala ko lang lahat yun kahit sobrang sakit na. Kasi nisip ko, sige lang. Pero kasi minsan nisip ko na lang na lumayo. Siguro yung dagat na yun. Siguro kung hindi ako inangat ng alon. Kasi hindi ako marunong lumangoy eh. Marunong ako lumangoy, marunong ako mag-floating, marunong ako sumisid. Pero hindi ko kayang pumagal sa ilalim ng tubig na malalim. Pero ginawa ko yun. Lumayo ako. Agad-agad, lumayo na lang ako. Magpakalayo-layo na lang ako. Sinisid ko lahat-lahat. Sinisid ko kahit hindi ko
kakayanin. Sinisid ko yun ang malayo. Nagulat na lang silang lahat ang layo na narating ko. Kasi pumasok na sa isip ko na ayoko na. Hindi na. Dito na lang ako sa gusto kong lugar. Tahimik. Dito na lang. Total, gusto ko naman dito eh. Sisisiring ko na lang. Wala na sa utak ko. No. Gusto ko magpakalayo-layo na lang eh. Nagulat na lang ako. Inangat ng alon yung paa ko. Bigla akong lumutang. Di ko alam siguro kasi tubig alat yun. Nakita nila yun. Pag angat ko, nagulat ako sa misigaw yung tatay ko. Nung sigaw yung tatay ko, nagulat ako nung umangat na ako. Nakita ko si Vincent papalapit, si Ari papalapit, si Aling sumisigaw. Hindi ko alam yun. Takot ako sa tubig na malalim ah. Takot ako lumangoy sa malalim. Gusto ko lang masaya lang. Pasensya na kung minsan mabigat sa akin yung mga problema. Kasi siguro patong-patong na yung nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung uunahin kong isipin. Yung sitwasyon ko ba sa ganito? Yung sitwasyon ko ba sa ganyan? Yung kung basta madami, hindi ko ma-explain. Sana lang na iba yung tingin niya sa akin. Wala na rin naman din akong pakialam na ilabas ko na rin naman yung gusto kong ilabas. Tuloy lang ako sa buhay. Kaya talagang sumabog na ako. Hindi ko na lang sasabihin lahat-lahat. May mga bagay na kailangan nasa sayo na lang. Yun lang. Na-expect ko na marami magre-react dito. Sige lang. Okay lang. Okay.